Nagsusumikap ako upang maging mabuting asawa. Subalit, hindi niya ito binibigyan ng halaga. Ang mga lalaki, madaling mapaibig kung wala pa silang napupusuan. Ngunit kung mayroon na silang naiibigan, hindi sila ganun kadaling lumimot. Di mo alam ang buong katotohanan kung bakit ko pinakasalan si Marikit. Duwag ka, Ginoo! Si Amaya ba ang tinutukoy mo? Ikaw pa rin ang nilalaman ng aking puso't isipan. Ama, ikaw lang iniibig ko. Kahit masakit, pilitin mong unawain siya. Hindi ako magtatanim ng hinanakit sa'yo. Palihim ka pala kung lumaban, Amaya. Kaya, nagpasya ako. Napalihim ka rin gantihan. At bakit ka naman namin lalasunin ka agad? Hindi sapat na kabayaran yon sa ginawa mo kay Marikit. Kung ano man ang nangyari, isa palaking pagkakamali yun. Hindi na muling mauulit pa. Hindi ako malilinlang kung anong nararamdaman ko para kay Bagani. Bukas ay pagsusulit tayo. Babasahin ninyo ang palad ng isa't isa. Paano ko malulusutan ang pagsusulit, Bayang? Gayon ang isa sa amin ay kailangan manghula at magtadna. Hindi naman ako marunong maghimalad. At ang kinakatakot ko, paano kung basahin nila ang aking palad? At makita nilang ninanais kong paslangin si Raha Manggubat. O di kaya pag binasa nila ang aking palad, sabihin nila na ako ang may kambal ahas. Maghulos dili ka nga, Amaya. Madali lang ang sakot dyan sa kagipitan mo. Anong kailangan kong gawin, Bayang? Ang binabasa ng isang nanghihimalad ay ang mga guhit sa palad ng iyong kamay. Upang maguluhan siya sa kanyang pagbasa, kailangan lumikha tayong panibagong guhit. Ngunit, Bayang, paano tayo lilika ng panibagong guhit sa aking... Ah! O ngayon, hindi ka na mababasa pa. Ngunit meron ka pang isa pang suliranin, kaya tuturuan kita kung paano magbasa ng palad. Huwag ka na matakot. Hindi ka na masasaktan. Bakit ninyo ako nais makausap, Dian Lamitan? Natatandaan mo ba kung ano ang sinabi ko sa iyo nung huli tayong magkausap? Ang sabi niyo ay hindi niyo kasundo si Amaya. Nagaya ko ay hindi niyo rin siya gusto. Tama. Sapagkat hindi ako sang-ayon sa pagiging alabay niya. Hindi nababagay ang isang uripon na katulad ni Amaya na maging isang babaylan. Sana'y katulad ninyong mag-isip ang aming mga nakatatandang babaylan. Ang ilan sa kanila ay tila giliw na giliw kay Amaya, lalo na't namatay ito at muling nabuhay. At papayagan mo ba na ipagpatuloy nila ang pagkagiliw nila kay Amaya? Mas nauna kang nagsanay sa kanya. Maaati mo ba na maungusan ka ng isang uripon lamang? Hindi, Dian Lamitan. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Sabihin niyo sa akin, Dian Lamitan, ano ang gusto niyong gawin ko laban kay Amaya? Sabihin mo nga sa akin kung anong nababasa mo sa palad ko. Nakikita ko sa guhit ng palad mo, Bayang, na magiging isang timawa ka. At kapag natalo mo si Raha Manggubat, magiging isang ganap na babaylan ka na. Ay! Huwag mo nga akong bibiruin. Alam ko na maggawa-gawa mo yan eh. Sinugatan mo na ang aking palad, ngayon na may hinahampas mo. Ayusin mo kasi ang panghihimalad mo. Paano ka matututo niyan kung hindi mo naman isinasa pusong ginagawa mo? Ngunit, Bayang, nahihirapan talaga ako magbasa ng guhit sa palad. Kailangan mo buksan ang iyong isipan at hayaan mong ito ang magbasa ng mga guhit sa palad sa halip ng mga mata mo lamang. Patawarin mo ko, Bayang, ngunit wala talaga akong makita. Marahil siguro may gumugulo sa aking isipan. Anong gumugulo sa isipan mo? Hindi ano ang gumugulo sa isipan ko kung hindi sino. Si Bagani ang laman ng isip ko. Totoo ba ang akin narinig? Ako ang nilalaman ng iyong isipan?
Sabihin niyo, Dian Lamitan, gagawin ko kung anong nais niyong gawin laban kay Amaya. Sirain mo si Amaya sa mga babaylan upang masira rin ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Kapag nagawa mo yun, kusa siyang aalis sa pagiging alabay. Babalik siya sa pagiging uripon. Makakaganti ako sa kanya at mawawalan ka ng mahigpit na katunggali. Alam ko na ang gagawin ko, Dian Lamitan. At makakaasa kayo sa ating tagumpay. Totoo ba ang akin narinig, Amaya? Ako ang nilalaman ng iyong isip. Oo, Ginoo. Ikaw nga ang nilalaman ng aking isipan. Ngunit mali ang iyong inaakala. Naiisip kita dahil inuusig ako ng aking tadlat. Dahil kinasusuklaman ko ang sarili ko na pinahintulutang pumahalikan mo ako. Kung gayon, wala talagang kahulugan ng halik na yan para sa'yo. Hindi ka titing wala kang naramdaman sa akin. Ngunit hindi yun ang naramdaman ko na mahagkan kita. Hindi pag-ibig yung Ginoo. Nagpaubaya lang ako dahil marupok ako. Kinasusuklaman ko ang sarili ko na nangyari. Kung gayon, wala talagang kahulugan ang halik na yan sa'yo. Hindi mo talaga ako naisagkan. Hindi ko magagawa yun. Dahil asawa mo si Bai Marikit. At isa pa, hindi kita iniibig. Ayokong hamakin ka, Ginoo. Ngunit hindi ikaw ang lalaki nagpapatibok ng aking puso. At walang sino mang lalaki ang nagpapatibok nito. Isa lang ang nais ko. Maging babaylan. At hindi ko magagawa ang aking ninanais kung guguluhin mo ako. Kung talagang ninanais mo ako at may pagtingin ka sa akin, hahayaan mo ako. Kakalimutan. Kung gayon, humihingi ako ng paumanhin sa kalapas-tanghalan na nagawa ko sa'yo. Kung tunay na hindi ako may hawak ng iyong kaligayahan, kahit lubhang masakit sa akin, ibibigay ko ang nais mo. Paalam, Amaya. Pagmula ngayon, hindi na kita gagambalain ba? Sinusunod ko ang inyong payo, Dadamantan. Sinisikap kong itanim sa isipan ni Bagani na isa akong maunawain at mapagpatawad na asawa. Ngunit kay hirap magpanggap na wala akong galit na nadarama. Lalo na't hindi mawala sa aking isipan. Nakita kong paghahalikan nila ni Amaya. Hindi ka dapat magpatalo sa galit, lalo mo lamang siyang itinataboy. Pangunawa at paglalambing ang iyong isukli upang siya'y mapaamo. Tandaan mo, Marikit, bilang tayo ay mga dayo dito, mahalaga na mapaibig mo si Bagani pagkat siya ang tagapagmana ng raha. Mananatili tayong nasa mataas sa pamamagitan ng iyong bana. Magtiyaga ka lamang. At kapag napaibig mo siya, Kapag mangyari yun, kapag mahal na ako ng aking bana, ipinapangako kung paduduguin ko ang nguso ni Amaya. Magagawa ko ng lahat ng anumang naising kong gawin sa babaeng yun, sa sandaling makuha ko ng pag-ibig ng aking bana. Bakit napakalupit ng kapalaran sa akin, Bayang? Bakit hinahayaan ng mga diwata na maramdaman ko ang pagtatangi sa anak ng kaaway?
Kung hindi sana siya kaaway, magagantihan ko ang pag-ibig niya. Hindi ko sana siya tinataboy ngayon. Kung kaya ko lang sanang basahin ang aking palad, nang sa ganun malaman ko kung anong kahihinatnan ng lahat ng to. May mga bagay na hindi mo na kailangan itagna o basahin pa sa palad mo. Dahil alam na ng iyong isipan ko anong tama at matuwid na gawin. Tama na hindi mo nagantihan ng pag-ibig ng aking Ginoong si Bagani. Kaya ituon mo na lang ang iyong isipan sa paghahanda sa pagsusulit sa Himalad bukas. Napagod na ang nahahapis na buwan sa kahihintay ng pagsikat ng araw. Dinadamayan niya ang aking lumbay pagkat paghihintay ko rin walang saysay. Pag-ibig mo'y di makakamit kailanman. Pag-ibig mo'y singlayo rin ng buwan. Iyan ang mapait na palad ko. Walang magagawa kundi tanggapin na lang. Narinig ko ang iyong awit. Kanina ka ba ba nandyan? Wala ngang kahantungan ng pagtatangi mo kay Amaya. Kaya dapat lamang nakalimutan mo na siya. Paano? Paano ko siya kakalimutan? Hayaan mong ako ang iyong maging kasangkapan upang mawala na siya sa puso mo. Magtiwala ka. Hindi pag-ibig ang ginawa. Nagpaubaya lang ako dahil marupok ako. Kinasusuklaman ko ang sarili ko na nangyari. Maya, matagal pa ba yan? Kanina mo pa tinitingnan yung aking kamay? Binabasa ka ba talaga? Nakikita ko sa guhit ng iyong palad na matagal mo nang hindi nakikita ang magulang mo. Kaya nais mo silang puntahan sa kanilang balay. Tama ka. Pagkat matagal ko nang hindi nakikita ang aking iloy at baba. Pagkat patay na sila. Matagal na. Kaya, papaano ko sila mapupuntahan sa balay? Ikaw naman, mali-mali naman ang iyong tagna. Oo na, kaya. Ang aaminin ko na sa'yo. Talagang nahihirapan ako. At mamaya na yung pagsusulit namin, pero hindi ko pa rin alam kung paano gawin to. Sino kaya mangunguna sa atin sa pagsusulit sa Himalad mamaya?
natitiyak ko, nasisira ang bagong hihirangin pinuno ng babaylan. Tama si Lubing. Wala nang ibang alabay pa ang masihigit ang galing sa akin. Ngunit mukhang inaasahan ng mga guro na magpapakitang gilas si Amaya. Kung gayon, mabibigo sila. Titiyakin kong mabibigo si Amaya mamaya. Mapapahiya siya sa harap ng lahat ng alabay at babaylan. Isa pa nga. Narito ka lamang pala, Kayang. Huwag mong sabihin sa akin si Amaya na ang iyong bagong Panginoon. Paumanhin, Dayang Marikit. Ipagpatawad mo dahil dinalaw ko lang si Amaya. Malipayong adlaw, aking mabaw. Pagmasdan mo kong mabuti. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong napapansin. Tila maganda ang iyong gising, Bay Marikit. Tama ka. At alam mo ba kung bakit? Bakit? Masaya ako sapagkat sinipingan na ako ni Bagani. Ganap na ang aming pagiging mag-asawa. Nagniig kami. Tanggapin mo ang husay na ito. Sapagkat isinusubo ko na sa iyo ang aking pagkabili. Bakit tila nagulat ka sa aking pahayag? Hindi ka ba makapaniwala na makikipagtalik sa akin si Bagani? Marahil ay umaasa ka pa rin na ang halik na inyong pinagsaluhan ay sapat na upang maagaw mo siya sa akin. Bay Marikit, hindi ko nais agawin ang iyong bana. At patawarin mo ako. Hindi ko nais saktan ka. At hindi ko nais na guluhin ang pagsasama niyong dalawa. Pinagsisisihan ko na hinalikan ko siya. Umasa ka na hindi na mauulit yon. Tiyakin mong tutuparin mo ang iyong pangako. Sapagkat sa sandaling maulit na akitin mo ulit siya, isusumbong na kita sa ama niyang Raha. Iloy, hindi ko pa rin mapigilang mapangiti sa tuwing binabalikan ko ang alaala na nangyari sa amin ni Bagani kagabi. Napakasaya ko, Iloy. Nakamit ko na ang aking inaasam. Salamat naman at natauhan ng iyong bana at ginawa niya ang nararapat. Aba, tungkulin niya hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa kanilang puod na magkaroon ng supling at tagapagmana. At ngayon, mangyayari na yan sapagkat nagkaniig na kayo. Marahil ay inusig ng kanyang tanlag si Bagani, pagkat pagmamahal at pangunawa ang iyong pinakita sa halip na pagkasuklam sa pagtataksil nila ni Amaya. Amaya, kanina ko pa napapansing wala kang imik. Tila may bumabagabag sa iyo. May nais sana akong itanong, Yoyo Awi. Magtanong ka. Bakit ganun ang mga lalaki? Nakikipagsiping sila sa babaeng di naman nila iniipit.
Kailangan maunawaan mo na ang mga lalaki, hindi lamang puso ang isinasaalang-alang. Kung minsan, tumatalima sila sa tawag ng pangangailangan o sa tawag ng tungkulin. Tulad na lang ng iyong ama. Ang iniibig talaga ng iyong ama ay ang iyong ina. Ngunit, kinailangan niya sumiping kay Lamitan dahil kailangan nila magkaroon ng anak sa pag-asang magkakaroon sila ng tagapagmana. Ganon din si Bagani. Sumiping kay Marikit kahit ikaw ang itinatangi niya. Yoyo Awi, hindi naman si Bagani yung tinutukoy ko eh. Huwag ka namang kaila pa, Amaya. Ganun pa man, umaasa akong hindi mo hahayaang mahulog ang sarili mo sa kanya pagkat ang ama niya ang kumitil ng buhay ng iyong ama. Oo, Yoyo Awi, hindi ko nakakalimutan yun. Umasa ka na hindi na natin pag-uusapan si Bagani. Pai, bakit narito ka pa? Hindi ba ngayon ang pagsulit mo sa mga babaylan? Nakalimot ako, Ahak. Salamat sa pagpapaalala mo. Yoyo Awi, kailangan ko na umalis. Ipanalangin mo na makapasa ako sa pagsusulit ko. Gagawin ko yan. Pag-usayan mo. Ahak. Galingan mo. Tama lang na sinunod ko ang iyong payo, Dadamantan. Kung pinairal ko ang aking puot at inaway ko si Bagani, marahil ay hindi magaganap ang pinakamagandang karanasan ko sa buong buhay ko. Dapat lamang napaligayahin ka ni Bagani. Hindi ako papayag na lagi kanyang pinapaiyak. Kaya kailangang mawala na sa landas mo si Amaya. Pagkat siya na lamang ang bumabagabag sa isip ni Bagani. Hindi kayo dapat mabahala, Dadamantan. Iloy, pagkatapos na nangyari sa amin ni Bagani kagabi, tiwala akong ako na ang iibigin ni Bagani at kakalimutan niya na si Amaya. Malipayong adlaw, mga alabay. Mahalaga ang araw na ito sapagkat ngayon natin susubukin ang inyong angking galing sa paghuhumalag. Nais kong humanap kayo ng kauban upang tayo makapagsimula na. Guro, nais ko sana maging kauban si Amaya. Bakit naman hindi? Amaya, pagbigyan mo ang hiling ng iyong kauban. Nakakaingit naman si Amaya. Buti pa siya, natimawa na. Samantala tayo, nakatali tayo sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Mapalad nga siya dahil kinuha siyang alabay na ating punong babaylan. Sa tingin mo ba, magtatagumpay si Amaya sa pagiging isang babaylan? Oo. Bakit nag-aalinlangan ka ba sa kakayanan ni Amaya? Magkasama kasi kami kanina. Sinubukan niya akong tagnaan bilang paghahanda sa kanyang pagsusulit. Subalit, tila wala siyang alam sa paghihimalad. Mali-mali ang lahat ng tagna niya sa akin. Maring hindi pa siya handa upang ipamalas ang mga kakayanan niya. Ngunit sumasampalataya ako sa taglay na kakayanan ni Amaya upang maging isang babaylan. Ngayong may kauban na ang lahat, maaari na tayong magsimula. Amaya, ikaw na ang mauna. Basahin mo ang kapalaran ni Silay sa pamamagitan ng himalad. Kailangan mo buksan ang iyong isipan at hayaan mong ito ang magbasa ng mga guhit sa palad.
Naumid na bang dila mo, Amaya? Wala ka talaga yatang makita eh. Marahil totoo nga ang kutob ko. Hindi ka nararapat maging isa sa amin. Isa akong tuwag. Hindi ko kaya ipaglaban ang pag-ibig ko kay Amaya. Gaya ng hindi ko kayang pumaslang ng iba. At bilang kabayaran ng aking kahinaan, kailanman na hindi na maaaring maging akin ang babaeng aking minamahal. Sa iyong pananalita, tila hindi ka sang-ayon sa iyong pangangayaw. Sapagkat sa pangangayaw, maraming namamatay. Lumilikha ito ng mga kaaway. Gaya ni Amaya? Oo, gaya ni Amaya. Wala pa rin damdamin si Bagani para sa akin. Sinipingan lamang niya ako bilang pagtupad sa kanyang tungkulin. May iba pang paraan upang mahubaling sa iyo ang iyong asawa. Paano, Iloy? Sasangguni tayo sa isang babaylan. Magpapatulong tayong gumawa ng gayuma. Bilang punong babaylan, hinihirang kita na maging isang ganap ng babaylan. Dakpin ang babaeng yan! Wala akong pakialam kahit na ano ka pa ngayon. Sapagkat alam ko kung ano itinatago mong lihim at kung sino ka talaga.